Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang mga pag-ulan dito sa western sections ng Southern Luzon, Central Luzon, and Visayas dahil po yan sa habagat pa rin or southwest monsoon, bagamat yung mga magiging pag-ulan po natin ay hindi na ganun kalakas as compared yesterday. Samantala, patuloy naman nating minomonitor itong cloud clusters or kumpul ng ulap dito po sa may silangan ng ating bansa. Posible diyang may mabuo na low pressure area sa mga susunod na araw at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung mapapansin po natin, meron ng mga malalakas na mga pag-ulan sa may eastern portions kabilang ang Caraga and Davao Region. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil doon sa epekto ng cloud clusters. Bagamat wala naman tayong inaasahang bagyo hanggang sa matapos po ang Agosto, hanggang sa matapos naman po ang 2024, possible pa rin po ang 6 hanggang 10 bagyo, base yan sa Climatology and Agrometeorology Division po ng Pag-asa. For the months of September and October, possible po ang 2 hanggang 3 bagyo, habang pagsapit naman po ng November or December, and December po 1 hanggang 2 bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po, dahil pa rin sa epekto ng habagat, asahan pa rin po ang mataas na tsansa ng ulan sa western sections, lalo na sa may Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. So asahan po yung pabugso-bugsong mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at minsan lumalakas po yan pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lagi po magantabay sa ating mga rainfall advisories or worst case, heavy rainfall warnings. Meron din po mataas sa tsansa ng ulan in other parts pa sa mga kalapit na lugar ng Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, buong Calabarzon at natitirang bahagi pa po ng Mimaropa, epekto din yan ng habagat. But again, inulit natin yung mga pag-ulan po, hindi naman po kasing lakas as yesterday. So meron tayong makulimlim na panahon in the morning, pagsapit na tanghali hanggang sa gabi, asahan yung kalat-kalat ng mga ulan and thunderstorms. Kahit mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha and make sure po na meron tayong dalang payong kung lalabas po tayo ng bahay, lalo na sa mga babalik sa eskwelahan at sa trabaho. At sa natitirang bahagi naman ng bansa, ng Luzon, particular po dito sa may Bicol Region, bahagyang maulap hanggang maulap na ang kalangitan at mas maliit na yung tsansa ng mga pag-ulan, ganyan din sa may Nueva Ecija and Aurora. Habang dito sa Northern Luzon, patuloy pa rin ang bahagyang maulap at misang maaraw naman na kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali. And then pagsapit pa rin ng hapon hanggang sa gabi, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms or mga pulupulong pagkidlat pagkulog, lalo na sa rest of Ilocos Region at malaking bahagi ng Cordillera Region. Asahan pa rin ang pinakamatataas sa temperatura dito po sa may Cagayan and Isabela hanggang 34 degrees Celsius. Over Metro Manila between 24 to 30 degrees, habang may kalamigan pa rin po sa Baguio between 17 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, occasional rains pa rin po or paminsan-minsang mahina hanggang katamtamang ulan ng mararanasan for today. Epekto po yan ng habagat, kaya't mag-ingat din sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan sa Negros Island Region plus Western Visayas, andyan pa rin ang makulimlim na panahon na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil din po sa habagat, kaya't mag-ingat din sa baha at sa landslides at lagi po magantabay sa ating mga updates, heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Habang ang Central Visayas plus Eastern Visayas, bago magtanghali, posible ang makulimlim na panahon at sasamahan din ito ng mga pulupulong pag-ulan o saglit na localized thunderstorms. Temperature naman natin dito sa Metro Cebu from 26 to 32 degrees, habang sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius sa tanghali. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, tulad ng nabanggit natin kanina, mataas na ang tsansa ng pag-ulan as early as this morning over Caraga Region, Davao Region at mga nearby areas pa sa may Northern Mindanao and Soxargen. Ito po ay mga localized thunderstorms, so hindi naman ito magtatagal. Ngunit inuulit natin, paminsan-minsan po magiging malakas ito, no? At pagsapit naman po ng hapon at gabi, posible mag-divert naman po dito sa may western sections, sa may Bangsamoro Region, sa may Zamboanga Peninsula, yung malalakas sa mga pag-ulan, again, mga localized thunderstorms po ito at walang kinalaman sa anumang bagyo. Temperature natin dito sa Metro Davao, 34 degrees Celsius, habang ilang areas sa mga syudad po dito sa Mindanao hanggang 33 degrees Celsius naman. Simula po ngayon hanggang sa weekend, wala naman tayong inaasahang gale warning or pagtaas ng mga pag-alon. But then again, kapag meron tayong mga thunderstorms, posible pa rin umakyat sa 2.5 metro ang taas, lalo na po sa may areas ng Mimaropa and Western Visayas, bahagyang epekto na rin po ito ng southwest monsoon. But for the rest of our country, asahan pa rin yung banayad hanggang katamtaman na taas ng mga pag-alon. Para naman sa lagay ng ating panahon sa susunod pa na 4 na araw, posible pa rin umiral ang southwest monsoon or habagat
Plus, meron tayong mga minomonitor po na weather disturbances base po sa latest TC Threat Potential Forecast po ng Pag-asa. Later next week po or earlier next week po, possible po na magkaroon tayo ng panibagong circulation somewhere dito sa may West Philippine Sea, pero eventually po ay lalabas din naman ito ng ating area of responsibility. Pero mas magmo-monitor po tayo dito sa may cloud clusters sa may eastern side ng Mindanao dahil posibleng may mabuo dyan na low pressure area or possible nga na circulation at papasok ng ating Philippine area of responsibility pagsapit po bukas or sa Sabado. Mababa pa naman ang tsansa na ito'y maging isang bagyo, subalit pagpasok nito sa ating PAR ay magpapaulan yung trough or yung extension nitong low pressure area or circulation sa may eastern sides ng ating bansa. So over the weekend, mataas ang tsansa ng pag-ulan dito sa may Samar Island, sa may Caraga region and Davao region dahil dun sa trough ng possible na low pressure area, habang ilang areas pa rin po dito sa may Western Visayas, Negros Island region, Mimaropa, lalo na sa may Palawan, plus Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region, maepekto na rin po ng southwest monsoon or habagat. So inuulit natin, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa susunod pa na 4 na araw dito sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So kung meron kayong mga plano, yung mga magta-travels po, yung may mga certain occasions po, ay make sure po na meron tayong dalang payong or pananggalang sa ulan, habang ang Northern and Central Luzon makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang maulap pa rin na kalangitan, kabilang na rin ng Metro Manila, at sinasamahan lamang yan ng mga saglit na ulan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Sunrise po natin ay 5:44 in the morning, sunset naman ay 6:10 ng gabi.